Welcome back to my channel. So today's video is very special vlog kasi alam ko marami nagtatanong nito sa akin and alam ko gusto nyo rin malaman kung ano yung nangyayari ba talaga, kung ano bang update. So ngayon is ibablog natin siya and ang oras na ngayon is 3:54 ng madaling araw. Ito yung mga time talaga na mas gumagana yung utak ko sa pagsasalita, mas prepared yung utak ko and sabihin yung mga gusto kong sabihin. So, pag umaga, hindi. Pag kasi ako, nocturnal person ako. So, mas active talaga ako kapag madaling araw, gabi, ganyan. Pero pag mga umaga, tanghali, hindi talaga kasi mainit. So, yung utak ko, nai-stress. Pero ngayon is prepared tayo and I'm so happy kasi masasabi ko sa inyo kung ano ba talagang update sa bahay. Pero pangit naman kung puro lang ako talak ng update sa bahay ko. So, pupunta tayo ng 7-Eleven para bumili ng chicha, ng makakain, para kahit papaano is ma-enjoy ko yung pagsasalita. Hindi yung kayo lang mag-e-enjoy, diba? So, tara, let's go sa 7-Eleven kasi bibili ako ng mga pagkain na kinikrave ko ngayon. And hindi pa ako nakakapag-dinner. Actually, parang 24 hours na akong hindi kumakain kasi late lang ako nagising. Pero nagkape tayo. Pero hindi ako nakakain ng heavy meal. And kakatapos ko lang din palang maligo. So, naka-sleeper na ako. Ito yung gift sa akin ni Jessica. Nagbumunta sila ng Thailand. Kaya, thank you so much, Jessica. Ang ganda sa akin. So, tara, let's go! So, ayan, nakauwi na ako dito sa bahay and nakakaloka ang pagpunta ko sa 7-Eleven. Nakaka-traumatize siya kasi habang bumibili ako doon is meron, ayokong sabihin na, pero para siyang hold-upper and ang nakakaloka pa kasi hindi lang ako mismo yung naka-notice, pati yung cashier, si Kuya. So, kinabahan ako. Parang tumagal ako doon ng almost 10 minutes kasi andun lang siya sa pintuan, nakatayo, tapos nakatingin sa amin. And habang kasi nagbabayad ako, nakabulat-lat yung wallet ko. Asan pala yung wallet ko? Yung wallet ko. Ayan, andito yung wallet ko. Ayun, nagbabayad kasi ako sa cashier. Nakabulat yung wallet ko. Tapos pagkating ko sa labas, andun siya. Si Kumachi, nakita niya yung wallet ko. So, ayun. Tapos sabi ni Kuya, kilala mo ba yan? Tapos hindi ko ako lalako eh. Tapos natatakot nga ako, parang hold up. Tapos sabi niya, ako din natatakot, sabi ni Kuya. Tapos sabi niya, huwag ka munang lumabas kasi baka hold upin ka niyan. Ngayon pa naman, sobrang dilim sa labas. So, ito yung mga picture. Diba? Ang dilim sa labas. Hindi ko alam kung bakit madilim, pero ang dilim. So, ito din yung video para maniwala kayo na madilim talaga. And diba, pati wallet ko nilagay ko na rin dito kasi natakot talaga ako sa kanya. And bago naman ako lumabas, minake sure ko na wala na siya. Nakita ko kasi siyang malayo na lumakad. Siguro naisip niya na may nahalata ako. Pero yun lumayo siya. Pagkalayo niya, malayo na masyado. Lumabas na ako, tumakbo. Ang dilim talaga, kaya nakatakot. And lagi tayong mag-iingat. Kasi nawala na ako ng wallet. Tapos mananakawan pa ako nito, diba? Pero ayun, nakawin naman ako ng safe. So ito yung mga napamili ko. Mag-mukbang din tayo ngayong madaling araw para man din nakapagod yung chika-chika natin. And ito, natibin siya. So, ito yung mga napamili natin sa may 7-Eleven. Ayan, bumili tayo ng pampadulas. Bumili tayo ng Vida. Ang maganda dito mga mama is, siya, sparkling flavored drink and it's 0 calories. Safe na safe ka dito. And bumili ako ng chichirya. Nakita ko lang siya, parang mukhang masarap. Hindi pa naman kumakain ngayon, kaya feel ko, it's my cheat day. Ito pinaka-favorite ko. Pag bumibili ako ng 7-Eleven, ito yung mga isang bagay na hindi ko kinakalimutan kainin. Kasi ang sarap nito. Ano to? 49 pesos or 65 pesos? Not sure. And ang pinaka-favorite ko, ito. Ang naalala ko dito is yung ate ko. Kasi yung ate ko nag-work siya. Tapos tuwing madaling araw siya umuwi. And kapag tuwing madaling araw, minsan ginising niya ako, may pagkain ako. Tapos, meron lagi siya dala, si Ate Jubilin. Ngayon, nasa siya? Indonesia ba yun? Hindi ko alam, basta nasa ibang bansa siya. Pero ayun, namimiss ko yung ate ko kasi ito lagi yung dinadala niya kapag may pera siya. Kaya namimiss ko yung ate ko. Ito yung bimigising sa akin tuwing madaling araw. Sobrang soyo, nakakamiss. Buti nga meron pa rin neto. Pero kakain muna tayo kasi ako yung nag-crave na. Wait lang, binigyan ba ako ng kwento Chara? O baka ine-eme niya lang ako. So bago tayo kumain, or bago kumain muna tayo, bago ako magsalita, pakainin niyo muna ako, wait lang kasi nagugutom na talaga ako. Pero hindi ko naman kayo bibitin. So, ayan, kain na tayo neto. Sana hindi siya sira. The best! Ganun pa rin yung lasa niya. Binabalik niya ako sa sa pagkabata. Sarap!
Ewan ko ba bakit yung dadalagin ng ate ko pag umuwi siya ng madaling araw. Siguro kasi, di ba, ang 7-Eleven is 24 hours siyang open. Siguro ito yung nakikita niya. Tapos nakalala ko lahat niya. Nakadalawa akong gento. Masabot talaga. Sarap. Nahirapan naman sa kuskara. Pero yun nga, alam ko marami nag-aantay sa inyo. Actually, lagi siyang tanong talaga sa vlog ko eh. Kung ano din sa bahay ko. Kung ano eksena. And naiintindihan ko naman kayo kung bakit siya tinatanong. Kasi matagal na akong walang update sa bahay ko. And ni minsan di ako nagsalita kasi hindi ako prepared. Pero yung update sa bahay natin is meron good news and meron bad news. Pero bago ko sabihin yan, pakainin niyo muna ako. Kasi nagugutom talaga ako. Yung chan ko talaga kumukulo na. Ang sarap. Sarap. Meron siyang barbecue and cheese flavor. Sarap niya ha. So must try kung pupunta ka ng 7-Eleven, bumili kayo ng ganitong tostas. Kasi masarap siya. Bago siya sa akin. So wag muna kayong mainip. Pakainin niyo muna ako. Wait lang ha. Ano? Siyempre may sabihin tayo mga good news and bad news. And ibibigay ko din yung mga reasoning, ganyan. Kaya huwag muna kayong mag-ano ha. Pakainin nyo muna ako. Para magkalakas ako ng loob magsalita. Kasi kumakalam ng tabi yung tiyan ko. Ibang level na siya. 79 pesos lang pala to. So hindi na siya ganun ka-pricey. Kasi masarap siya. Last bite. Sarap. November 20 pa siya ma-expire. Tingnan ko, baka naisip ko baka expired na siya tapos nakain ko na siya lahat-lahat. November 20 pa naman. Kasi meron binibenta minsan ng 7-Eleven na. Hindi siya paninira. May binibenta silang expired na, ngayon expiration, gano'n. Siguro di man nila papansin, pero hindi ka na pumagalan na expired na. Kung nag-ingat-ingat lang tayo, mahirap na mga kain ng panis ng expired na pagkain. So ayun na, get into our vlog talaga, yung purpose ng ating vlog. Habang kumakain natin tostas, tapos itong aking spice, ham, and cheese. So ayun nga, yung video natin na update about sa bahay. Meron tayong good news and bad news. And bago ko kasi itong i-vlog, nagpa-consult muna ako sa mga BNT. Kung kung ang tawag nito, kung sasabihin ko pa ba sa vlog yung update sa bahay, or hahayaan ko na lang. Wait lang, nabasag ako. Lakas na na. Kung ipagpapasambahala ko na lang, hayaan ko na siya malimutan nyo. Pero hindi kasi siya malilimutan, hindi nyo siya malilimutan kasi naging part na siya ng journey ng vlog ko. Isa siya sa mga biggest achievement ng vlog ko, ng pagiging vlogger ko. So, I'm sure na hindi nyo makakalimutan. Kaya di na ako magtataka kung bakit hanggang ngayon marami nagtatanong ng update sa bahay. At actually, kaya rin siya nagtatanong kasi si Aye at si Mel nagpapagawa ng bahay. So, maisip nyo talaga, bakit si Jubin? Anong update sa bahay niya? So, magko-comment kayo sa vlog ko kung anong update sa bahay ko. Which is I understand kasi hindi naman sa nagiging marites kayo. Gusto nyo lang malaman yung update. Kasi, syempre, parang nag-update ko kayo sa buhay ko tapos parang hinayaan ko na lang kayo kung anong mangyayari. So, feel ko naman, deserve nyo naman and I'm so thankful naman sa inyo kasi nanonood kayo ng vlog ko, di ba? And sabi naman ng mga BNT, dapat ipaalam ko sa inyo kasi deserve nyo yun. Nabusog ako. Pero yun nga, sa update ng ating bahay, meron tayong good news and bad news. So, magsimula muna tayo sa bad news para at least yung good news natin is
sa dulo. So, hindi kayo ma-heartbroken. Mas marami din kasi akong reasoning sa good news. And sa bad news, parang wala nang masyado. So, ito na nga. Paagatin niyo muna ako. Alam ko nabibitin na kayo, pero paagatin niyo muna ako. Ha, wait lang. Sarap talaga nito. Always the best. So, ito yung layering niya. Merong cheese, may ham, may mga lettuce, tapos may cheese ulit, tapos may ham. Wait lang, mukhang may bababa. Kikisabay, nag-vlog ako eh. Wait lang, alagay mo. Sa taas mo naihi yan. Sama na. So, si Bebang iihi muna siya. Ang aking morning person. Busy na ako. I'm a morning person now. 4:13 pa lang bakla. Yes, kasi aga ko natulog. Alas 10, tulog na ako. O 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 hours na akong tulog. Hindi ka naman tulog yan. Hindi na, mag-breakfast na. Sa Barbie. Umuwi si Barbie. And si Barbie pala wala sa 20, kasi umuwi siya. Umuwi siya. So, ating natin mawalan si Bebang bago tayo makapagsalita. So, pagkatagal ni Bebang, i-bash niyo siya ha. Grado. Update sa bahay. Sinushoot mo na? Sinushoot mo na? Ano? Sinushoot mo na? Oo. Ano mo ginagawa ko ngayon? Hindi, I mean, sasabihin mo na pala. Sabihin ko na. Huwag na lang sabihin, hayaan ko na lang sila mabalik. Ano? Saka na may pregnancy, umaga. Ano? Pregnancy, umaga. Nino? Ako, pregnancy. Wait lang, saan na ba ako? Saan na ba ako? Ay, pala si Bebang eh. Wait lang. Nandun ako sa part na ano. Ayun nga. Meron tayong good news and bad news. Ang bad news is, binitawan ko na yung bahay ko sa Cavite. So, ayun, nakakalungkot siya. Hindi ko na siya, hindi na ako, paano ko siya explain? Wala na akong bahay sa Cavite, yun yung pinaka-exact point. Hindi ko na siya, wala na akong tutuloyan. Yun, kasi wala na akong bahay. And yun na lang yung rason, kung bakit, ayun yung bad news natin. And yung good news is, hindi naman na baliwala yung mga nahulog ko sa bahay. Kasi syempre, habang yung bahay ko kasi binili is ginagawa pa lang. Ano ba tawag dun? Basta may tawag dun eh. Ginagawa pa lang yung bahay. So, naghulog-hulog na ako. So, ayun nga, yung nahulog kong pera, yung mga nahulog ko monthly, yung amortization ko, hindi siya nasayang kasi nakahanap ako ng buyer sa bahay ko, which is good, which is nakakatuwa. And hindi lang naman nabawi yung pera ko doon. Wait lang, may nag-chat. Baka importante to. Hindi lang naman nasayang yung pera ko doon kasi nagkaroon ako ng interest, which means para mas maintindihan ng lahat, kumita po yung pera ko doon. Let's say, nang nahulog ko na sa bahay, 600,000. Tapos, ang tumubo sa akin or yung interest na nakuha ko is 100,000, which is nakakatuwa kasi hindi lang naman, parang mindset ko na lang is naguhulog-hulog ako tapos kumikita. Ayun yung nangyari sa bahay ko. Ayun yung good news natin. And the reasoning kung bakit, give up ko na yung bahay sa Cavite. Number 1, alam ko sa sarili ko, hindi sa nagiging alam ko sa sarili ko na mahirap talagang maghulog ng 35,000 monthly in 5 years. Ang hirap nun. Ako, actually, ang pagiging vlogger ko, hindi naman to talaga tuloy-tuloy eh. Parang hindi ko na masabi na in the next year, magiging vlogger pa ba ako? In the next year, magkakaroon pa ba ako ng viewers? In the next year, kikita pa ba ako ng 35,000 above? Kasi 35,000 monthly ko sa bahay. So, kailangan talaga mas malaki sa 35,000 yung sasahurin ko. Kasi, hindi lang naman bahay binabayaran ko. Binibigyan ko rin ng pamilya ko, yung sa sarili ko, pangkain ko araw-araw. So, may mga times na hindi umaabot ng 35,000 yung sahod ko sa channel ko nung magkakaway kami ng mga bayot. So, syempre, nawala kami ng viewers. Syempre, bababa yung kita ko. Ayun yung nangyari. Kaya,
ginive up ko rin yung bahay. Kasi alam ko sa sarili ko na mahirap bayaran ang 35,000. Lalo na ako na talaga nagbabayad. Hindi ko naman hindi ko naman inuobligahan yung pamilya ko, yung kapatid ko magbigay ng panghulog. Kasi akin yun. So, ayokong idamay sila sa problema ko. And alam ko naman yung pamilya ko and yung mga kapatid ko, may kanya-kanya silang pamilya. So, ayokong ayoko maging pabigat sa kanila. Ayun yun. Number 1, kaya ginibag ko yung bahay kasi hindi ko kaya magbayad ng 35,000 every month in 5 years. Naranasan ko na kasi before yung hindi ako nagbayad in 1 month. Na-delay talaga siya kasi hindi nga umabot yung sahod ko. So, ang nangyari, in the next month, hindi na 35,000 yung binayaran ko. 2 buwan na. Tapos yung last month na hindi ko nabayaran, nagkaroon ng interest. Parang ang interest ata nun, 2,000 or 2,500 or 3,000. So, ang laking bagay na rin ng interest na ganun. So, hindi ka talaga pwedeng ma-delay sa pagbabayad ng monthly amortization mo. So, ayun, ang hirap lalo na what if pa kaya kapag tuloy-tuloy ko ang hindi nagbayad, mas lalaki yung interest ng babayaran mo. Kaya, doon din, isa din yung sa mga factor na nagpahirap sa akin yung interest talaga kapag hindi ka nakapagbayad ng exact month. And second, kaya ginibag ko na rin yung bahay sa Cavite kasi na-realize ko, ayaw ng pamilya ko talaga tumira sa Cavite. And naiintindihan ko sila mama. Kasi nung una, Kasi nung una, sinasabi ako sila mama, sa Cavite na tayo tumira. Ayaw nila mama kasi iba yung buhay talaga sa Cavite kumpara dito sa Manila. Sa Cavite kasi yung Cavite kasi Tansa, para pa siyang ang tawag nun, parang provincial life siya. Tumira kasi ako sa Cavite ng independent. So naranasan ko talaga kung paano yung buhay doon. Alas 10 pa lang, wala nang sasakyan. So, oh my God, hindi ako sanay sa gano'n. Kasi dito sa Parañaque, alas 10 pa lang, ang daming tao. Doon kasi, walang tao. Tapos, village siya. Nahihirapan ako makipag-socialize sa mga kapitbahay ko doon. Ang close ko lang is yung tindera. Tapos parang plastikado pa siya. Para siyang ang daming chismis sa buhay, ganyan-ganyan. So, ayoko nang ganun. So, gusto ko talaga yung community na parang kainin na alam mo yung madaming tao. Tapos, parang masaya. Doon kasi talaga sa Cavite, sobrang lungkot. Parang, doon nga ako tumaba kasi lagi lang ako nasa bahay, hindi ako lumalabas. Lalabas lang ako pag inibitahan ako ng mga kaibigan ko, ganun. Ganun yung naging life ko sa Cavite. Kaya, naintindihan ko din kung bakit ayaw ng pamilya ko sa Cavite. Kasi, iba't laging buhay doon. And, yung mga pamangkin ko kasi, and yung pamilya ko talaga, dito talaga sa Parañaque lumaki. So, masanay sila dito sa buhay na to. And then, mga pamangkin ko nag-aaral dito. So, sino mag-aalaga sa kanila? Siyempre, yung nanay ko kasi, yung pamangkin ko kasing isa, si Aliyah, yung mama niya kasi dati Jubilin, isa sa ibang bansa. So, si Aliyah nag-aaral dito. Siyempre, di yung pwedeng si mama na sa Cavite, si Aliyah dito. Bata-bata pa nun. So, si mami nag-aalaga. Yun nga, second, ayaw ng pamilya ko sa Cavite. And third, kaya ko rin ginave up yung bahay ko sa Cavite. Kasi, meron kaming bahay dito sa Parañaque. Ang nangyari kasi, nung binayaran yung bahay namin sa Kaingi, siyempre meron kami nakuha nung dinimolish kami. So, yung perang nakuha doon is binili ng bagong bahay dito sa Parañaque, sa may Sikom, doon binili nila mama. Doon yung bahay na pinangbili doon, galing doon sa bayad sa bahay. So ayun, may bahay kami dyan sa Sikom. So parang, anong purpose pa para tumira sila mama sa Cavite kung meron akong bahay dito sa Parañaque? So ayun, yun yung reasoning kung bakit din ginave up ko yung bahay. And lastly, meron pa ba akong reasoning kung bakit din? And lastly, kaya ako rin ginave up, hindi ako masaya sa Cavite. Alam mo yung, may mga times talaga na ang hirap maghanap ng kaibigan. May mga naging kaibigan naman ako, naging masaya naman yung life ko sa Cavite, pero iba talaga yung life ko talaga pag nandito ako sa Parañaque, dito sa Manila. Kasi feel ko kasi dito na nakatatak yung puso ko, so ayoko na taga lumipat sa ibang lugar. Kaya ayun, ginave up ko siya kasi ang lungkot ko. Parang simula nang tumira ako sa Cavite, nung mga months na tumira ako sa Cavite, naging independent ako, hindi ako naging masaya. Parang, tsaka hindi ko kaya maging malis sa pamilya ko. Alam niyo naman, I'm a mama's girl. So, hindi ko talaga kayang maging independent kasi sanay talaga ako sa aruga ng nanay ko. Kaya ayun, hindi ako masaya sa Cavite. Parang feel ko, pag every time na pupunta ako ng Cavite, parang feel ko natutrauma ako. Parang pupunta ako sa isang lugar na ayaw ko puntahan. Ganun yung na-experience ko sa Cavite. Pero masaya naman sa Cavite talaga. Hindi ka madinideny na marami din naman akong mga magagandang experience sa Cavite. New friends, ayan. Pero iba pa talaga pag yung buhay mo is nasa Parañaque.
And talaga, nag-iba din talaga yung life ko simula na tumira ako sa Cavite kasi ang layo ko sa lahat. Parang kapag may mga time na gusto ko pumunta ng MOA, hindi ako makapunta kasi ang layo. Parang, my God, ang layo eh. Parang kasi ako puntahan dito talaga sa Parañaque na hindi ko mapuntahan kasi nagtayo-limpat ako sa Cavite. So, ang layo. Kaya ang ending na lang, sa Cavite na lang ako. And sa Cavite kasi nakakatamad talaga. Hindi ko alam para sa akin, natamad talaga ako sa Cavite. So, ayun, kaya ko rin siya give up. And yun nga, I'm so happy kasi may nahanap tayong buyer. She is a private person. Wow. So, di ko nasasabihin ko sino siya kasi para saan pa. Baka naman hingian nyo siya. Diba? Para baka opera nyo pa siya ng mga lupa-lupa. Diba? Pero yun nga, I'm so happy kasi nasabi ko sa inyo yung matagal ko ng tinikim-kim. May mga times nga kaya na-anxiety ako. Nung una pa lang, na-anxiety ako pag may nagtatanong, Jobel, ang update sa bahay mo. Like, oh my God, nagkatanong sila. Nagkagunan talaga ako ng ano sasabihin ko, ganon. Pero naman, sabi ko sa sarili ko, sasabihin ko dito sa inyo soon, pero hindi po talaga dapat ngayon. Pero madami na kasi nagtatanong and feel ko naman prepared na ako, ready na ako sabihin sa inyo. Kaya nasabi ko sa inyo. Pero kung hindi pa ako ready, feel ko baka mga 2028 ko pa masasabi sa inyo. O baka pag di na ako nagbablog, ganon. Pero yun nga, deserve yung malaman kung anong naging update sa bahay ko. Which is ito nga, give up ko na yung bahay ko sa Cavite. And alam ko may mga tao madidisappoint sa inyo kung bakit hindi ba't ginip up ko yung bahay sa Cavite. And I understand kung bakit kayo madidisappoint. Pero, syempre, choice ko pa rin naman talaga to. Mental health ko pa rin yung aalagaan ko. Kasi kung itutuloy-tuloy ko pa rin yung bahay, grabe, hindi ko na alam mangyayari sa akin. Kasi every month, mapipressure ako magbayad ng 35,000. And hindi ko naman kaya magbayad ng sa isang buwan. Babayaran ko 3 buwan. So, magkano yun? 35. Malaking bagay yun. So, hindi ko talaga kaya magbayad ng 35,000 monthly. Siguro before, yung buhay pa si Kuya Lloyd, kaya-kaya. Hindi yung kasi, ibang-iba na sa life namin ngayon nung nawala na si Kuya. Hindi ko naman alam yun naman yan na napapansin yun, nag-iba yung life namin nung nawala si Kuya Lloyd. And I understand din naman kasi nawawala na yung mga viewers talaga ngayon sa YouTube kasi lumilipat na sila ng ibang application like TikTok, Facebook, ganyan. Dati naman kasi parang ang mga tao taga-tutok sa YouTube ganyan sila. Pero ngayon kasi nagkaroon ng TikTok. Makikita mo na sa TikTok yung mga gustong panoorin sa YouTube, wala pang ads. Hindi ka pa ma-istorbo. So, ayun, may plano pa rin naman akong bumili ng bahay pero feel ko talaga, sa mga probinsya na, feel ko kapag nagkaroon ako ng maraming pera, doon ako bibili ng bahay talaga in cash. Ayaw ko na nang hulug-hulugan ko siya. Gusto ko, fully paid ko siyang babayaran kasi ayaw ko may isipin buwan-buwan na may babayaran pa pala. Ang ganito, paano pag na-short ka, paano uutang ka, tapos yung uutangin mo, babayaran mo next month, paano pag di mo bayaran, masisira ka pa sa tao. Feel ko, bibili na ako ng bahay, pero hindi na sa Cavite. Somewhere in province like Nueva Ecija, o kaya basta malalayo yung mga, kaya Tarlac, Pampanga. Siguro mga 35 pababa. Yun yung time na dapat nakabili na ako ng lupa or ng bahay sa probinsya. Kasi gusto ko din, pag tumanda ako, isa rin sa mga goal ko, pag tumanda ako, gusto ko may bahay ako sa probinsya na parang pupuntahan ko kapag gusto kong magbuni-muni, gusto kong mag-rest, gusto kong lumay sa syudad. Ayun. And sana maintindihan nyo and sana maging malawak yung pag-unawa nyo sa akin. And I hope na maintindihan nyo ako. I'm so happy kung ano po magiging mangyayari sa buhay ko. I-update ko naman kayo sa vlog ko dyan. And sana wala na magtanong kung ano bang update sa bahay ko kasi sinabi ko na lahat-lahat. Pero kung may mga katanungan kayo, baka kasi meron akong mga hindi nasabi. So, sasagutin ko yan sa comment section. So, yun lang mga mama. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye! Cheers everyone! Pakasama.